Napanood nyo na ba to? Pero bago ang lahat, shoutout muna kina Zereno Yalep, Carl Andre, Nash Boris, Madel Daragosa ng Samal City, Rosalie Bernal, Mary Ann de la Cruz, Mena Aguelas, at Mark Daniel Garcia. Maraming salamat mga buddy. Nagsimula ang lahat sa isang bayan sa Anneville kung saan may ulat at nagsasabing sa loob ng nakalipas na 24 oras ang Hurricane Henry ay lumakas at naging isang Category 2 na bagyo na patuloy na hinahampas ang silangang baybayin at inaasahang tatama sa Anneville. At ang mga residente sa mga baybaying bayan, lalo na sa Anneville, ay hinihikayat na agad na lumikas para sa kanilang kaligtasan, habang si Dakota naman ay tinawagan ang kanyang paborito nitong restaurant para umorder ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanya na magsasara na sila dahil sa matinding panahon, dahilan upang napilitan itong lumabas ng bahay upang makakain. Subalit ang tunog ng mga sirena ay lalo pang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso at nagpatakot. At nang ito ay papabalik na, ay nakabangga niya ang kanyang kapitbahay na nag-aalalang nagtanong kung ayos lang ang dalaga, at nabanggit na matagal na niya itong hindi nakikitang lumabas mula nang pumanaw ang kanyang ina. Kaya't inalok siya nito na sumama na lamang sa kanilang pamilya sa paglikas. Ngunit tumanggi si Dakota, at sa kabilang bahagi ng bayan ay masayang pinapanood ni Dee ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ron na masayang nagtatampisaw sa tubig, habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Will naman ay todo ang suporta sa kapatid. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang naputol nang pagalitan sila ng kanilang foster father na si Billy Olsen, at galit nitong sinabi sa kanila na ang magbabayad ng ospital kung magkakasakit sila ay siya, at magiging gastusin na naman niya. Hindi kalayuan sa McKay's Meat Plant, si Lisa na siyam na buwang buntis ay nagmamadaling sumakay sa kanyang sasakyan upang makauwi, kaya't pinayuhan siya ng kanyang katrabaho na si Bob na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa panahon. At habang nasa telepono ay muling binanggit ng ina ni Lisa ang desisyon nitong lumipat mula New York papuntang Anneville dahil sa kanyang nobyo na iniwan siya matapos siyang mabuntis, na labis namang ikinagalit ni Lisa dahil ayaw na niyang maalala ang bumembang sa kanya. Maya't maya ay tinanong siya kung bakit hindi pa siya umaalis ng bayan, ngunit nagsinungaling ito at sinabi na pinapasok pa siya ng kanyang boss, at dahil sa masamang panahon ay labis na nag-aalala ang kanyang ina at sinabi na sarado na ang mga interstate dahil sa pagbaha, ayon sa balita. Samantala, si Dr. Dale Edwards, isang marine biologist, ay nakikinig ng mabuti sa ulat tungkol sa paparating na bagyo, at tinanong siya ng kanyang kasamahan na si Brian kung gaano ito kalala, kaya't sumagot ito at sinabi na magiging matinding bagyo ito, at nabanggit na ang mga hayop sa dagat sa timog ng Bermuda ay nagsisimula ng lumipat pahilaga upang umiwas sa masamang panahon. Tinanong ni Brian kung natagna ba niya ang lahat ng bull sharks, ngunit umiling si Dale at ipinaliwanag na napakarami bull shark ang nagkalat sa karagatan dahil sa bagyo. Subalit sa sandaling iyon ay ipinaalam ni Greg na isang harbor master na may posibilidad na lumakas pa ang bagyo at maging Category 6 agad, kaya't nagmadaling tinawagan ni Dale ang kanyang pamangkin na si Dakota na umalis na ng bayan, at kung sakaling hindi ito makaalis ay susunduin na lang niya ito. Gayunpaman, iginiit ni Dakota na mananatili lang ito sa bahay, kaya't binalaan siya ni Dale na malapit nang tumama ang bagyo sa Anneville at maaaring hindi kayanin ng bahay na kinaroroonan niya ang lakas nito, at marahil napasukan pa siya ng tubig sa sarili niyang kwarto. Ngunit binaliwala lang ito ni Dakota at nagbiro pa na marahil ay maging masaya pa yun upang makasama na niyang muli ang kanyang ina, kaya't dito lumambot ang tono ni Dale at sinabi na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ng pamangkin at namimiss din niya ang kanyang ina. Subalit ang pagtatago sa bahay ay hindi makakapagpawala ng sakit, kaya't nangako si Dale na susunduin niya si Dakota sa lalong madaling panahon. Lumipat ang eksena kina Billy. Habang ito ay nasa loob ng sasakyan ay patuloy pa rin sinisermonan nito ang magkakapatid dahil lumabas ang mga ito ng bahay nang walang pahintulot sa kanya, at nagbanta na ibabalik sila nito sa foster care kung hindi sila magpapakatino. At habang nakatingin sa bintana ay napansin ni Ron ang mga taong nag-e-evacuate at tinanong kay Billy kung dapat na rin ba silang umalis, ngunit binaliwala ito ni Billy at may kumpiyansang sinabing kaunting hangin at ulan lang ang bagyo. Balik ang eksena kay Dakota habang ito ay nanonood ng
ulat tungkol sa Hurricane Henry na ngayon ay lumakas na bilang isang Category 5 na bagyo ay agad niya itong inilipat at ikinonek ang kanyang cellphone upang mapanood ang lumang video nila ng kanyang ina habang naglalaro. Samantala, dinala ni Billy pa uwi ang magkakapatid at dahil sa kuryosidad ay tinanong ni Dee kung ano ang mangyayari kung mabasag ng tumataas na tubig ang mga bintanang reinforced glass. Ngunit hindi siya sinagot ng mukong at nang sila ay bumaba sa basement ay agad niyang binati ang kanyang asawa na si Rachel at nagsumbong na nahuli niya ang mga batang yon sa may sapa habang naliligo kasama ang mga ahas, kaya't sinabihan siya ni Rachel na kumalma at pinaalalahanan na binabayaran sila para alagaan ang mga batang yan. Mayat maya ay lumitaw si Dee at sinabing gutom na sila, subalit naggalit ang mukong at sinabihan lang sila ng mga patay gutom at upang mapawi ang gutom ng magkapatid ay hinagisan lang sila ni Rachel ng isang pakete ng tinapay at nang makita ito ni Billy ay binalaan niya ang asawa na tinapay lang dapat ang kanilang pagkain at wala ng iba. Habang bumababa si Dale mula sa kanyang bangka ay hinarang siya ng isang lokal na news anchor na si Joe at tinanong kung ano ang masasabi niya tungkol sa pag-atake ng isang pating kaninang umaga. Subalit nagulat si Dale at nagtanong kung anong insidente ang tinutukoy nito, kaya't ipinaliwanag ni Joe na may magkasintahan sa Myrtle Beach na inatake ng isang great white shark at ayon sa mga nakasaksi, dalawa raw ang nakita nila. Ngunit nagtaka si Dale dahil ang mga great white shark ay hindi nangangaso ng magkakasama. Samantala, habang tumatagal ay lalo nang lumalakas ang bagyo dahilan upang mangamba si Lisa at sinubukang humingi ng tulong sa isang store. Ngunit tila wala ng tao ang naroon maging ang mga paligid sa lugar, kaya't agarang sumakay si Lisa sa kanyang sasakyan at tinawagan ang kanyang ina. Ngunit dahil sa sama ng panahon ay nawala ang signal dahil sa bagyo, kaya't sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at nagpatugtog ng musika. Kalaunan habang nanonood ng balita si Dakota ay pinayuhan sila ng isang reporter kung saan ang mga residenteng piniling manatili sa kanilang bahay ay isulat ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga braso gamit ang permanent marker upang makilala ang kanilang mga katawan matapos ang bagyo, hanggang sa biglang nawalan ng kuryente at hindi nagtagal ay bumigay ang kabahayan at dagli ang rumagasa ang tubig dagat papunta sa bayan. At habang nagmamaneho si Lisa sa gitna ng malakas na ulan ay nakita niya si Bob at sinabihan siya nito na bumalik na dahil may isang malaking puno ang bumabagsak sa unahan. Ngunit nang marinig nila ang tila rumaragas ang tubig na lalamon sa kanilang bayan ay sinabihan siya ni Bob na humanap ng mas mataas na lugar upang hindi maanod. Sinubukan ni Lisa na lampasan ang mga sanga sa daan ngunit hindi niya ito kinaya. At upang magawang makalayo ni Lisa sa rumaragasang alon ay sinubukan ni Bob na harangan ito gamit ang sinasakyan nitong truck, at dahil sa lakas ng agos ay inanod lang siya nito at nawala ng kontrol. Samantala, nang sumilip si Dakota sa bintana ay nagulat ito nang makita niya ang pagbilis na pagtaas ng tubig sa buong bayan. At habang patuloy na tumataas at nilalamon ng dagat ang mga kabahayan sa Aniville ay nakita ito ng magkakapatid, kaya't mabilis nilang binalaan si Billy tungkol sa malawakang pagbaha. Ngunit binaliwala lang sila nito at sinabing kaunting tubig lang yun. Hanggang sa dito na nga rumagasa ang baha sa likuran ni Billy, dahilan upang sabihan siya ni Rachel na kailangan na nilang umalis agad sa lugar. Kaya naman iminungkahi ni Ron na gamitin na lang nila ang truck dahil may snorkel ito. At habang nasa loob ng kotse, si Lisa ay makikita na ang buong lansangan ay tuluyan ng nilamon ng baha. Subalit nang maanod ng malakas na agos ang sasakyan nito ay bigla siyang bumangga sa sanga ng puno na muntikan pang makatusok sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay ito ang dahilan upang maipit ang kanyang katawan sa loob, dahilan upang hindi ito makalabas habang patuloy na tumataas ang antas ng baha. Samantala ang truck na minamaneho ni Bob naman ay bumangga sa isang estatwa at nagdulot ng pagkabutas ng laman nitong chong at kumalat sa tubig na magsasanhi upang lumapit ang mga bull shark sa bayan. At dahil sa kakasigaw ni Lisa ay napansin siya ni Dakota at sinabihan na hihingi siya ng tulong. At sa hindi kalayuan ay may dalawang lalaki na sakay ng bangka ang papunta sa kanilang truck, at nang marinig nila ang sigaw ni Lisa ay agaran nila itong hinanap at lumangoy papunta sa kotse ni Lisa. At nang ito ay makarating sa kinaroroonan
ay sinusubukan niyang pakalmahin ang buntis at nangangakong ililigtas siya ng mga ito sa kanyang pagkakaipit. At pagkatapos ay agaranan niyang sinigawan ng kasama nito na kumuha ng cutter mula sa truck upang maputol ang mga sanga. Ngunit nang papunta na ang kasama nito kina Lisa ay bigla na lamang may humila sa kanya paibaba sa ilalim ng tubig. At dahil sa biglaang pagkawala ng kasama ay paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang kaibigan, ngunit tila nawala na ito at upang makasiguro ay sinabihan niya si Lisa na hahanapin niya lang ang kanyang kaibigan. Ngunit nagpanik si Lisa at nakiusap na huwag na itong umalis. At nang nakarating na ang lalaki kung saan nawala ang kanyang kaibigan ay laking gulat nito nang muli itong magpakita at takot na takot habang minumukbang ng mga pating. At habang pinapanood mula sa loob ng bahay ay sumigaw si Dakota sa isa pang lalaki na may mga pating. At dahil malapit lang sa bahay ni Dakota ay agad itong naintindihan ni Lisa kaya't sumigaw ito sa lalaki na lumayo na ito dahil sa nagbabadyang panganib. Ngunit bago pa man maintindihan ito ng lalaki ay inatake na rin ito at pinaghatian ng mga pating. Sa kabilang banda ay narinig ni Bob ang kaguluhan kaya't sinubukan nitong pinilit na makalabas sa kanyang wasak na truck. Ngunit ilang saglit lang ay inatake na rin siya ng mga gutom na pating at hinila pa ibaba. Habang nagdurusa ang lalaki ay wala namang magawa si Lisa sa loob ng sasakyan dahil sa pagkakaipit at nasaksihan kung papaano itong unti-unting kinakatay ng mga pating ang lalaki sa mismong harapan niya. Lumipat ang eksena kay Dale kung saan labis itong nag-aalala sa pamangkin nang mapanood ang balita na nagsasabing lubog na sa baha ang IP-17 na papunta sa Anniville. At nang tumingin si Dale sa kanyang laptop ay napagtanto nito na hindi dapat umaabot ng ganoon kalayo ang baha maliban na lang kung nasira na ang levee. Kaya't dito nagpa siya si Dale na humingi ng tulong kay Joe at nangakong maaari nitong kunan ng video ang kahit anong gusto nito basta't mailapit lamang sila at ang bangka sa Anniville hanggat maaari. Samantala, sa bahay ni Billy, habang pinapanood ng magkakapatid ang kanilang foster parents na papunta sa grahe, ay tila may napansin silang pating na gumagalaw sa tubig at habang hinahanap ni Billy ang susi ng kanyang truck, ay bigla siyang inatake ng pating at dahil sa gulat ay napasigaw si Rachel. At nang muling lumutang si Billy sa ibabaw ng tubig, ay bigla na ring inatake si Rachel at hinila pa ibaba. At dahil sa takot ng mukong, ay tumakbo ito papalabas. At nang makita siya ng magkakapatid, ay nagmakaawa ang mga ito na huwag silang iwanan ni Billy. Ngunit hindi sila pinansin ng mukong at nagmamadaling tumakbo papunta sa grahe at agrang binuksan ang pinto ng truck dahil sa desperadong pagtatangkang makatakas. Ngunit bago pa ito makasakay ay muli siyang inatake ng pating at hinila pababa sa tubig habang si Rachel na buhay pa ay nagmamakaawa sa kanila upang humingi ng tulong. Ngunit muli siyang inatake ng mga pating at tuluyang pinagpiestahan. Lumipat ang eksena kay Dakota na sinusubukan tumawag para humingi ng tulong dahil sa kalagayan ni Lisa. Ngunit sa kasamaang palad ay nawalan na ng signal ang buong lugar kaya't napaisip ito kung papaano niya ililigtas ang buntis na si Lisa sa isang baha na napupuno ng mga bull shark. Pilit man na kinokontrol ang sarili ay tila napaisip ito nang ibinunyag ni Lisa na siya ay buntis at iginiit na hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang sanggol bago pa man ito makahinga sa mundo, dahilan upang sandaling napahaggulgol si Dakota at halos maiyak. Kaya't agad niyang pinatatag ang sarili at sinabi kay Lisa na pupuntahan niya ito para tulungan. Kaya naman dali-daling pumasok si Dakota sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Subalit paglabas ni Dakota sa bintana ay nadulas ito at nahulog sa tubig. Ngunit agad siyang nakaakyat muli sa isang sasakyan. Kaya't mula roon ay tumalon ito papunta sa kalapit na naanod na bahay habang may mga tukmol sa ibaba at naghihintay lang ng biktima. Subalit nag-ipon ng lakas ng loob si Dakota kaya't muli siyang sumulong sa baha at umakyat sa sanga ng puno kung saan naipit si Lisa at nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinuputol ang mga sanga. Subalit ilang saglit lang ay sa wakas ay nailabas na rin niya si Lisa at maragumpay na nakabalik ang dalawa sa loob ng bahay. At dahil sa pagkakaligtas ay nagpasalamat si Lisa sa kanya. Lumipat ang eksena kina Dale kung saan itinuro ni Brian ang lokasyon ng tinatrack nilang pating na si Nellie at napag-alaman na malapit lang ito mula sa bahay ni Dakota. At dahil sa kuryosidad ay napatanong naman si Joe kung sino si Nellie kaya't ipinaliwanag ni Dale na si Nellie ay isang buntis na great white shark na 3 taon na nilang sinusubaybayan. Dahil roon
ay ngumiti si Joe at sinabi sa kanyang cameraman na makakakuha sila ng napakagandang footage na magbibigay sa kanila ng karangalan bilang reporter. Subalit bigla namang huminto ang sasakyan nang mapagtanto nila na ang mga kalsada sa unahan ay tuluyang nasira at lubog na sa baha. Balik sa bahay ni Billy kung saan iminungkahi ni Ron na isara nila ang pinto upang hindi makapasok ang mga pating, dahilan upang nag-alok si Dee na siya na ang gagawa nito, kaya't maingat itong umakyat sa counter at inabot ang pinto. Ngunit nang subukan niya itong isara ay may pating naman na pilit na pumasok sa loob, at dahil sa takot ay nawalan ito ng balanse, kaya't mabilis siyang tinulungan ni Ron upang hindi tuluyang mahulog sa mga pating. Samantala sa bahay ni Dakota ay tinanong ni Lisa kung mag-isa lang ba itong nakatira, kaya't tumango na lang si Dakota, at nang tanungin niya ito tungkol sa kanyang mga magulang ay tahimik na inamin ni Dakota na matagal nang patay ang kanyang ama at kamakailan lang ay pumanaw din ang kanyang ina, kaya't marahang humingi ng paumanhin si Lisa dahil sa mapait na dinaranas ni Dakota, at pagkatapos ay napagpasyahan ni Dakota na maglagay ng senyales ng saklolo sa bubong upang malaman ng mga rescuer na naroon sila sa loob. Subalit bigla namang nakaramdam si Lisa ng sakit sa tiyan sa kadahilanang nagsisimula na ang kanyang paglilabor. At habang tinitipo ni Dakota ang ilang kurtina upang mailatag ang salitang kupal sa bubong, ay narinig nitong sumigaw si Lisa, kaya agaran itong bumalik sa loob ng bahay. At pagbalik niya ay hiniling ni Lisa sa kanya na tingnan kung gaano kalaki ang kanyang bukana upang matansya kung gaano nakalapit lumabas ang sanggol. Habang itinataas ni Lisa ang kumot ay nabahala si Lisa at nagtanong kung ayos lang ba ang lahat, kaya tumango si Dakota at sinabing nakikita na niya ang ulo ng sanggol, mga 2 hanggang 3 pulgada na ang nakalabas sa kanyang pechay. Bang dumidilim ang paligid ay sinabi ni Brian kay Dale na nawalan na sila ng signal, kaya't inutusan ni Dale si Joe na mag-impake ng magaan dahil magpapatuloy sila gamit ang bangka. Ngunit nag-alangan si Joe at tinanong kung ligtas ba ang kanilang gagawin, kaya't tinanong din niya ito kung papaano nila malalaman ang direksyon kung wala na ang lahat ng tracker. Samantala sinabi ni Ron sa kanyang kapatid na kailangan na nilang pumunta sa bubong dahil patuloy na tumataas ang tubig, ngunit kailangan muna nila na madistract ang mga tukmol upang makatakas sila ng maayos. Kaya't binanggit ni Dee na may nakita siyang stake sa basement na maaari nilang gamitin upang mapalabas ang pating, kaya't agad na sumang-ayon si Ron na maaari itong gumana. Subalit nag-aalinlangan si Will at pinaalala na hindi sila pinapayagan ni Billy na bumaba roon, habang sina Dakota at Lisa naman ay tila sabay na kinakabahan dahil sa panganganak nito, at upang makatakas ay kailangan nila makuha ang bangkang ginamit ng 2 lalaki kanina. At habang tinitingnan ni Dakota ang kalagayan ni Lisa ay napaisip ito at huminga ng malalim bago isagawa ang kanyang binabalak, at sabay sinabi na kukunin niya ang bangka para kay Lisa. Ngunit binalaan siya nito na puno ng mga bull shark ang tubig. Subalit naalala ni Dakota ang itinuro sa kanya ng kanyang tiyuhin na ang vibration ay maaring magmukhang distress signal ng mga sugatang isda, kaya't dito na niya tinipon ang anumang bagay na nagbabibrate upang gamitin bilang panlinlang sa mga bull shark. At nang matapos ay inilagay na ni Dakota ang mga ito sa magkakahiwalay na plastic bag upang ihagis ang mga ito sa tubig. At bago pa man ito makaalis ay nagpasalamat si Lisa kay Dakota dahil sa pagtulong nito sa kanya. Samantala habang isinisigaw ng magkakapatid na sana matudas na si Billy ay bigla na lang itong umahon sa tubig, dahilan upang magulat ang mga ito. At nang magtanong si Billy kina Ron kung nakaligtas ba si Rachel ay sinabi nilang hindi ito nakaligtas dahil sa kanyang kaduwagan, kaya't hinarap siya ni Ron at kinumpronta dahil sinubukan nitong tumakas gamit ang truck nang hindi sila kasama. Ngunit mabilis naman na itinanggi ito ni Billy at sinabi na kukuhain lang niya ang truck para humingi ng tulong. At dahil sa pagkakasakmal sa kanya ay inutusan ni Billy si Ron na siya na ang pumunta para humingi ng tulong. Ngunit hindi pumayag si Ron dahil sa mga pating na gumagala sa lugar, hanggang sa nauwi sa pagtatalo ang dalawa, hanggang sa napansin ni Will ang cheque mula sa foster care at napag-alaman na napakalaki pala ng halaga ang nakapundo para sa kanilang magkakapatid. Kaya't hindi mapigilan ni Ron ang magalit at itinuro ang pagiging mapagkunwari ni Billy na siya daw ang gumagastos ng lahat, at lumalabas na kaya lang
lang pala sila inampon nila Billy at Rachel dahil sa perang matatanggap nila. Kaya't dito binantaan ni Billy si Ron na kung hindi ito aalis para humingi ng tulong ay gagamitin niya ang isa pa niyang braso para pilitin ito. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon ay biglang sinipa ni si Billy papunta sa tubig at sa loob lamang ng ilang segundo ay inatake ito ng pating at nilamon. At habang pinagpipiyenstahan ng katawan ni Billy ay sinabihan ni D si Ron na ito na ang pagkakataon upang bumaba sa basement dahil abala pa ang mga pating sa kanilang pagkain. Kaya naman dito na nagmadaling sumisid si Ron at nagawang makuha ang steak kung saan napansin din niya ang mga baril sa paligid. Subalit hindi niya ito makuha dahil masyado itong nakaipit sa lagayan at nang ito ay papalabas na ay nasabit ang kanyang damit sa isang kawit. Ngunit ilang saglit lang ay biglang may isang bull shark ang dumating kung nasaan si Ron. Kaya naman dito nagpanik ang binata kung ano ang gagawin hanggang sa magawa nitong makawala at agad na kinuha ang isang kahon na naglalaman ng mga pasabog at lumangoy pabalik pataas. Samantala habang patuloy na lumulubog ang bahay ni Dakota ay napagpasyahan na nitong lumangoy upang kunin ang bangka kung saan nakita niya ang isang pating na kinakagat, ang isa sa mga vibrating na bagay na inihagis niya. Subalit tila binaliwala lang ito ni Dakota at nagpatuloy. At habang inaatake ng mga pating ang mga ginawang panglilinlang ni Dakota ay tila may nakita itong napakalaking pating na dumaan sa kanyang ilalim. At dahil sa sobrang takot ay dali-dali itong umakyat sa bangka at napagbuntong hininga dahil sa pangyayari. At nang unti-unti na sila Dale napapalapit sa Anneville ay biglang sumigaw si Brian na bumalik na ang signal. At habang sinusuri nila ang datos ay napagtanto nila na ang tubig sa paligid ng Anneville ay lubog na sa baha at puno na ng mga pating. Pagsapit ng umaga ay nagising na lang si Dakota sa bangka at nakita niyang halos lubog na ang kanyang bahay. Kaya't agad niyang kinuha ang fishing line at nagsimulang sumagwan papunta kina Lisa. Habang sa loob ng bahay naman ay nagsimulang nang magpanik si Lisa dahil nararamdaman niya na malapit nang lumabas ang sanggol. Ngunit pinilit niyang kumalma at nagpatugtog ng musika upang mapanatili ang kanyang paghinga. Balik ang eksena kina Ron kung saan binuksan nito ang takip ng steak at sinabi kay Dee na hindi niya nakuha ang baril ngunit nakakuha siya ng isang kahon mula sa basement. At nang ito ay buksan nila ay nakita nila ang isang dosinang dinamita na pwede nilang gamitin sa mga tukmul. At upang malibol ang mga ito ay mabilis nilang itinali ang steak sa dinamita at sabay inihagis sa tubig upang kagatin ng mga pating. Ngunit lumipas lang ang ilang minuto ay wala namang nangyari hanggang sa naalala ni Will ang napanood niya sa isang dokumentaryo tungkol sa mga pating na ang vibration ay nakakaakit sa kanila. Kaya naman gumawa sila ng ingay sa tubig upang mapalapit ito. At ilang saglit lang ay mabilis na ngang lumapit sa kanila ang mga pating. Kaya naman mabilis na silang tumakbo at umakyat sa itaas. Ngunit sa kasamaang palad ay muli na namang nasabit ang damit ni Ron sa isang upuan. Ngunit bago pa man makalapit ang pating ay nagawa nitong makailag at ilang sandali lang ay sumabog na ang dinamita kasama ang mga pating. At habang nagmamadali si Dakota na sumasagwan ay dito na ngang tuluyang bumagsak ang bahay nila dahil sa lakas ng baha. Dahil roon ay napilitang lumangoy si Lisa pataas at doon mismo siyang nanganak sa baha habang sumisigaw sa sakit. At pagkatapos ay sabay niyang inaangat ang kanyang bagong silang na sanggol mula sa tubig upang hindi maanod. Subalit nang makita niya ang mga pating sa kanyang paligid ay mabilis niyang ipinatong ang sanggol sa isang lumulutang na kahon at kumuha ng matulis na piraso ng kahoy upang gamiting pangdepensa sa pating. At nang makita ni Dakota na papalapit na kay Lisa ang pating mula sa kanyang likuran ay agad niya itong pinatamaan ng fishing line at agad kinuha ang sanggol mula kay Lisa. Ngunit biglang bumangga ang isang pating sa bangka nila at nawala ng balanse. At sa sandaling iyon ay dumating na sila Dale at naghagis ng isang device sa tubig na naglalabas ng electrical current upang mapaalis ang mga pating. Subalit sa di inaasahan ay may isa pa ring pating na umatake kina Dakota at Lisa hanggang sa nagulat ang mga ito nang biglang lumabas ang buntis na si Nell at kinain ng pating na nagtangkang sumugod sa kanila. At pagkatapos ay mabilis na silang hinila ni Dale papunta sa bangka at sa wakas ay nakahinga na rin sila ng maluwag dahil
sa pagkakaligtas nila at mahigpit na niyakap ni Dakota ang kanyang tiyuhin upang magpasalamat. Habang si Lisa naman ay humiram ng cellphone kay Joe at agad na tinawagan ang kanyang ina upang ipikita ang kanyang bagong silang na sanggol. At habang pinagmamasdan nila Dale at Dakota ang masayang sandaling yon ay sinabihan niya ang kanyang pamangkin na ipinagmamalaki siya ng kanyang ina dahil sa pagtulong nito sa kanyang kapwa, habang ang magkakapatid naman ay nagpasya ng umalis ng Annieville at magtungo sa Florida. Ilang araw lang ang lumipas ay napansin ni Greg na may panibagong bagyo na naman ang nabubuo, subalit laking gulat nito nang malaman niyang isang bagyong may lakas na Category 5 na naman ang muling tatama sa Atlantic Coast. Aray ko! Kung gusto niyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo, at syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat, take care always!